Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na bahay ninyo'y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itatakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad ninyo ang dating pagkatao pati ng mga gawa nito. At nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griego at mga Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasalahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narinig natin ang sinulat ni Pablo. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago na sa Diyos. Oo, namatay na tayo sa mga bagay na mundong ito. Namatay tayo kasama ni Jesus nung tayo ay binyagan. Hinubad na natin ang dating pagkatao kasama ng pagnanasa at ugali ng mundo. Isinulat ni Pablo kung ano ang mga makamundong bagay na iniwan na natin. Pagsisinungaling, kahalayan, pag-iimbot, pagkamakasarili, masamang nasa, galit, at marami pang ibang masasamang ugali at gawain. Tinanggal na dapat natin ang mga ito. Sa halip, isuot na natin ang mga bagong pagkatao natin. Isabuhay na natin ang maayos na pagkabuhay, tulad ng pagkamapagbigay, matulungin, madasalin, pakikiisa sa kapwa. Yan po ang consequences ng binyag. Minsan lang tayo binyagan pero ang resulta nito ay panghabang buhay. Sabi sa atin, binuhay na kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikapan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit,
kung nasaan si Kristo. Iyan na ang hangarin natin. Hindi na ang mga bisyo sa mundong ito. Dahil sa nasa kay Kristo na tayo, nawala na ang dating distinction tulad ng distinctions ng lahi. Iisa na lang tayo. Wala na ang racism, wala na ang regionalism, wala na ang pagkakampi-kampi dahil sa political colors. Iisa na lang tayo kasi tayong lahat ay anak na ng Diyos. Kay Kristo, wala nang pagkakaiba kasi siya ay nasa lahat at matliligtas ng lahat. Magandang tanungin, ano ba ang hinahanap-hanap natin? Ano bang inaasam-asam natin sa buhay? Kung hindi tayo magiging mapagpanuri o mapagmasid sa ating sarili, baka naman natatangay na lang tayo ng mga bagay ng mundong ito. Marami ang layunin lang natin sa buhay ay makapagtrabaho, magkaroon ng pera, magka-good time, o gumanda ang ayos ng pamilya. Hindi naman masama ang mga ito. Ang naging masama ay kung ang mga ito na lang ang pinaghahangad natin. Kung iyan na lang ang pinapurpose natin sa buhay. Ang mga ito ay mga steps lang, mga hakbang lamang. Ang dapat na pinaka-purpose natin sa buhay ay wala sa mundong ito. Kasi ang mundong ito ay lilipas. Kaya hindi kaya tayo na tumingala sa langit. Makalangit tayo. Kung talagang mahalaga sa atin si Jesus, ang pinaka-purpose natin ay makasama si Jesus. Siya ang daan upang makuha natin ang buhay na totoo. Siya sana ang hangarin natin. Ganun nga ba ang buhay natin? Ang direksyon ba ng buhay natin ay makatungo sa Kanya? Baka kailangan natin na mag-orientation ng compass natin sa buhay. Sana nasa maayos tayong direksyon. Kahit na nasaan tayo, tignan natin uli ang direksyon ng buhay natin at i-orient natin ang ating sarili sa tamang direksyon. O Jesus, namatay ka at muling nabuhay upang ipakita sa amin na kailangan din kaming mamatay sa mga huwad na hangarin upang makiisa kami sa tunay na buhay na binibigay mo sa amin. Please direct us to you. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.